Si Ava Martiliano, 23, anak ng mga magsasaka at may simpleng pamumuhay sa kabundukan kasama ang kanyang mga magulang at bunsong kapatid na si Gonji. Mabait, masipag at kahit mahirap ay sinisikap na lumaban ng patas sa buhay. Hayaan mo, Gonji! Balang araw, magkakaroon din tayo ng magandang buhay. Samantala, si Sebastian Chanco, 27, isang nurse at mula sa may kayang pamilya. Mabait, matulungin at romantiko. Bakit? Kailan ako naawa sa iyo, Ava? Sa tingin mo ba, all this time ang mga tulong ko ay dahil sa awa? Hindi ba pwedeng nakuha mo ang interes ko dahil sa tapang mo? Sa mga mata mo? Sa ganda mo? Dahil sa isang pangyayari, binago ng mapait na kapalaran si Ava. Naging bato ang kanyang puso. Sa pagkukrus muli ng kanilang landas ni Sebastian, ay mahanap pa kaya ni Ava na magtiwala at muling magmahal. Ating tunghayan ang isa na namang kwentong pag-ibig na ihahandog ng Siren Radio. Ang sarap ng hangin! Nakapikit na usal ni Ava habang lalamba-lambayog ang mga paa sa tuktok ng jeep kung saan siya nakaupo, habang yakap-yakap ang bunsong kapatid na si Gonji. Ate, ang ganda ng bahay oh! Agad na napamulat ang mga mata ni Ava at gumuhit ang matamlay ng ngiti sa mga labi nang sundan ng tingin ang tinuturo ng kapatid. Hayaan mo, balang araw, magkakaroon din tayo niyan, Gonji. Bulong ni Ava sa kapatid sa kaginulo ang buhok nito at mas hinigpitan ng pagkakayakap rito. Naku, Ineng, ako na nagsasabi sa'yo. Sinabi rin namin yan ng mga bata pa kami pero eto, matanda na kami at sa kubo pa rin naninirahan. Huwag ka nang mangarap. Masasaktan ka lamang kapag napagtanto mong wala kang takas sa kahirapang to. Isang masakit na katotohanan na sa bundok tayo pinanganak at doon din tayo lilibing. Sabi ng isang may edad na lalaking yakap-yakap ang isang malaking basket na puno ng mga gulay. Ngumiti si Ava at umiling. Malay lang naman po natin, di ba? Wala naman pong masamang mangarap. Elementary, malapit na! Sigaw ng driver na pumutol sa kanilang usapan. Agad namang inayos ni Ava ang suot na bag at maingat na humarap sa parte ng jeep na pagbaba-abaan. Nang tuluyang tumigil ang jeep ay si Gonji muna ang iniabot niya sa driver bago siya bumaba at nag-abot ng bayad dito. Ava, ne! Huwag ka na magbayad. Idagdag nyo na lang sa pambaon yan. Sabi ng driver at ginulo ang kanyang buhok. Halatang Berto! Bayad po namin yan! Pilit ni Ava. Sige na, pagdating ng araw at maganang buhay mo, ibigay mo sa akin kabuuan ng pinunuhunan ko sa'yo ha. Ayos ba yun? Lumawak ang mga ngiti ni Ava. Sige po, Tang. Makakaasa po kayo na may interes pa ang ibibigay ko sa inyo. Nakangiting nagpaalam si Ava at Gonji muna ang hinihatid niya sa pinapasukan nitong elementary. Ito ang araw-araw na buhay ni Ava Martiliano, 23 years old. Anak siya ng mga magsasaka at nakatira sa bundok. Mahirap ang buhay pero sa kabila ng sitwasyon ay hindi maitatanggi ang gandang taglay ni Ava. Mahaba ang kanyang buhok, may kaputian kahit madalas ay babad sa araw. Kulay abelyana ang mga mata, katamtaman ng tangos ng ilong at balingkinita ng pangangatawan. Bye ate! Sabi ni Gonji pagdating nila sa gate ng elementary. Magpapakabait ka, Gonji, ha? Eto, idagdag mo na sa baon mo. Bumili ka ng masarap na ulam sa tanghalian, ha? Alam kong gutom ka dahil kamuting kahoy lamang ang umagahan natin. Sabi ni Ava nang iabot ang 50 pesos dito. Hala, salamat po ate. Sabi ng bata at muli pa siyang niyakap bago tuluyang tumakbo palapit sa mga kaibigan nito. Napabuntong hininga na lamang si Ava habang pinagmamasdan ng kapatid papalayo. Nang tuluyang mawala ito sa kanyang paningin ay tumakbo na ang dalaga papunta sa pinapasukang college kung saan ay isa siyang scholar. Magandang umaga po, Ma'am Del Mundo! Bati ni Ava sa isa sa mga professor na saktong kakaparada lamang ng sasakyan sa tapat ng kanilang department building. Si Mrs. Del Mundo ay 40 taong gulang, katamtaman ng pangangatawan at hindi mukhang matanda sa edad nito. Maganda ito kahit simple lamang mag-ayos. Mas matangkad ang 2 dangkal si Ava rito at mas may kaputian ng balat.
hanggang balikat ang kulot na buhok nito at bilugan ang mga mata. Magandang umaga, Ava! Bati pabalik ni Mrs. Del Mundo. Ma'am, tulungan ko na po kayo. Nako, salamat Ava. Buti na lang talaga kahit sa bundok ka pa eh. Lagi kang maagang pumasok. Ganun po talaga ma'am. Hindi ko po pwedeng sayangan ng oportunidad na ibinigay sa akin bilang scholar. Ngumiti si Mrs. Del Mundo at masayang sumunod si Ava. Bit-bit ang 2 kahon na puno ng mga bond papers. Pagdating sa room ay ibinaba niya lamang ang mga kahon sa mesa nito at nagsimula ng magbukas ng bintana pagkatapos ay nagwalis na rin siya. Alam mo, walang kasing swerte ang mga magulang mo sa'yo, Ava. Bukod sa pagiging mabait, masipag at may kusa ka pa. Samantalang sa ibang mga kabataan ngayon, naku po, napakahirap utusan. Bukas-bukas, mababalitaan mo na lang na inireklamo ka na sa din dahil sa pang-aabuso. Sabi ni Mrs. Del Mundo habang nagme-makeup. Hala, grabe naman po yun. Parang paglilinis lamang eh. Nakakahiya naman po kasi sa inyong mga teacher na magtuturo kayo, tapos sobrang alikabok ng kwarto. Alam mo, gustong-gusto ko talaga ang ugali mo. Kung pwede lang talagang kitang kunin na kasambahay, ginawa ko na eh. Natigilan naman sa kinatatayuan si Ava nang marinig ang sinabi ng professor. Tama po bang narinig ko? Gusto mo pong kuhanin ako bilang kasambahay? Sabik na tanong ni Ava. Tumayo si Mrs. Del Mundo at hinapit ang suot na uniform. Oo, Ava. Pakiramdam ko kasi mapagkakatiwalaan kita. Gusto mo ba? Magkano ho ba ang sasahurin kung sakali? Ngumiti ito. Bala ko sana. 10,000 kada buwan kasi ang gagawin mo lang naman ay alagaan ng nanay ko. Ibig sabihin, hindi mo kailangan gawin ng mga gawaing bahay. Ang gagawin mo lang ay paliguan, linisan kapag nakaihi o nakarumi, at labhan ng mga damit at kobre kama ni nanay dahil bedridden na siya. Kung sa pagkain naman, naroon naman sa bahay ang asawa ko kaya hindi mo po problemahin yun. Sayang naman po. Gusto ko sana dahil malaking bagay na po ang 10,000. Hindi naman ho namin kikitain sa sakahan yun kada buwan eh. Pero hindi ko naman ho pwedeng itigil ang pag-aaral ko. Sino bang may sabing titigil ka? Magpapatuloy ka pa rin sa pag-aaral, Ava. Ang gusto ko lang sana dumuon ka sa amin. Magsasabayan na lang tayo sa pagpasok. Ako na rin ang sasagot ng mga pambaon mo at allowance. Iba yun sa sasahuri mo para hindi ka na mamoblema. Tapos sa weekends naman, ipapayagan kitang umuwi para magampanan mo naman ang mga kailangan mong gawin sa pamilya mo. Talaga po? Oo. Yun ay kung gusto mo at syempre kung payag rin ang mga magulang mo. Mahirap naman kung hindi sila sang-ayon. O siya sige, tara na't baka mag-flag ceremony na. Pagsapit ng hapon ay sabik siyang nagtungo sa eskwelahan ni Gonji para sunduin ang kapatid. Oh, bakit parang ang tamlay mo? Nag-aalalang tanong ni Ava sa kapatid habang naglalakad ito palapit sa kanya. Okay lang po ate. Siguro po napakarami lang po ako ng kain kanina. Ang sakit po kasi ng tiyan ko eh. Sabi ni Gonji at humawak sa kanyang kamay. Hala, ang init ng palad mo Gonji. May lagnat ka ba? Agad na sinalat ni Ava ang noo at leg ng kapatid. Naku, mukhang may sinat ka. Halika, pumasan ka na sa likod ko at titingin tayo ng gamot bago tayo umuwi. Nagmadali siyang pumunta sa butika na malapit sa college nila kahit malayong lakarin. Anong sayo? Walang ganang tanong ng tindera. Ate, may paracetamol po ba kayo para sa mga bata? 7 years old po? Tanong ni Ava habang sumisilip sa maliit na butas ng butika. Meron, 160. Masungit na sagot ng tindera. Napasinghap si Ava. Po? 160? Nako, paano yan? May mas maliit po ba kayo? Nako, kung wala kang pambayad, umalis ka na. Baka malasin pa ako eh. Ate, may 50 naman ho ako dito. Yung kulang po, ibabalik ko na lang po bukas. Diyan lang naman po ako sa TSC. Aba, ano tingin mo rito sa butika ko? Alis! Alis na! Hindi pwede yan ha? Ate, nakikiusap po ako. May sakit po kasi yung kapatid ko eh. Nangingilid ang mga luha na sumamo ni Ava. Oh, anong pakialam ko? Bumalik ako may pera ka na ha? Hindi ko na problema kung may sakit ang kapatid mo. Kayo kasing mahihirap. Ang lalakas mag-anak tapos iaasa na lamang sa awa.
Mga buwisit! Ako pa tuloy ang masama ngayon. Gusto ko lang naman kumita. Hala siya, sige, umalis na kayo. Nakakahiya sa susunod. Parang dinudurog ang puso ni Ava nang lumingon at nakita ang isang lalaki sa kanyang likuran. Ilang segundo rin silang nagkatitigan bago siya tuluyang humakbang paatras para pagbigyan ito. Nagtapon pa siya ng huling sulyap sa tindera, saka mabilis na naglakad palayo nang bumaling ang lalaki sa kanya dahil ayaw niyang makita nito ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya matanggap na wala naman siyang magawa dahil mahirap sila. O Ava, nandiyan na pala kayo. Bilisan mo, pumasok na kayo sa loob. Sigaw ni Dangberto habang ibinababa ang mga trapal para takpan ang mga bintana ng jeep. Marahang iniupo ni Ava si Gonji sa bungad ng jeep at umayo siya ng pwesto sa dulo ng jeep sa kakinandong ito. Para na siyang sinisilihan sa upuan dahil pakiramdam niya ay mas tumataas pa ang lagnat ang kapatid. Oh, mukhang pagod na pagod si Gonji at tulog na tulog ah. Sabi ni Dangberto nang salit na pumasok para ipangtali ang mga trapal sa loob. Tang, may sakit ho kasi si Gonji. Naiiyak na sabi ni Ava habang pinagmamasdan ng matamlay na kapatid. Ay naku po, napainom mo na ba ng gamot? Pinahid ni Ava ang mga luha at umiling. Wala nga ho kasi akong sapat na pera eh. Ang mahal po ng gamot. Naku, paano yan? Wala namang mabibilan sa bundok. Kahit naman ho may mabibilhan, wala naman ho akong pera. Natigilan sa pagsasalita si Ava nang may tumigil na motor sa harapan nila at sa walang anumang nag-abot ng isang malaking eco bag ang driver nito. Nagkatinginan pa sila ni Dangberto kung kanino iaabot ang eco bag. Pero nang itaas ng lalaki ang suot na helmet ay nanlaki ang mga mata ni Ava nang mapagtanto na ito yung lalaki kanina sa butika dahil tumatak sa kanya ng malamlam na mga mata nito. Hindi siya nakakilos agad kaya ibinaba na lamang ng lalaki ang eco bag sa paanan niya at pinaharurot na ang motor paalis. Maingat na sinilip ni Dangberto ang eco bag at sabay silang nakulat nang makita ang 5 kahon ng paracetamol, ilang mga prutas, mga gulay, karne at sari-saring pagkain. Oh, mukhang may anghel na nakarinig sa daing mo ah. Sabi ni Dangberto nang itabi ang eco bag sa ilalim ng upuan. O siya, umuwi na tayo. Baka abutin pa tayo ng malakas na ulan. Nalulala na lamang si Ava dahil hindi niya alam ang dapat na maging reaksyon dahil ito ang unang pagkakataon na may tumulong sa kanila na hindi niya kinailangan magmakaawa. Pagdating sa bahay ay walaan pa roon ang kanyang mga magulang kaya agad niyang inasikaso ang may sakit na kapatid. Pagkatapos palitan ng damit at punasan ito ng maligamgam na tubig, nagluto na siya ng tinulang manok mula sa ibinigay ng lalaki. Ate, sinong nagbigay ng pagkain at gamot? Di ba po wala tayong pambili? Nakapikit na tanong ni Gonji habang inaayos niya ang pagkakakumot rito pagkatapos itong pakainin. Tungkol dyan, wala rin talaga akong ideya, Gonji. Siguro padala siya ni Papa Jesus sa atin dahil mabait kang bata. Sabi ni Ava habang nangingilid na naman ng mga luha. Matamlay na ngumiti ang kapatid. Sayang, sana sina Ate Rona at Kuya Jepoy naging mabait din para pinadalhan ng angel ni Papa Jesus. Buhay pa sana sila. Tuluyan ang bumigay ang mga luha ni Ava, pero buti na lamang at madilim sa kanilang silid. Hindi nakikita ni Gonji ang kanyang pagiyak. Mali ka ron, Gonji. Mababait sina Ate Rona at Kuya Jepoy. Maraming angel ang pinadala ni Papa Jesus noon. Kaya lang siguro, pinasundo na sila dahil mas magiging maayos ang buhay nila sa heaven. Ate, sa heaven ba, hindi na sila nagugutom? Nanginginig ang mga labi ni Ava nang maramdaman ng pagtuyo ng kanyang lalamunan. Dahil sa tanong ng kapatid, para bang sinasakal siya. Sana, di ba? Nako, itigil na nga natin to. Matulog ka na. Mamaya gigisingin na lamang kita kapag oras na ulit ng pag-inom mo ng gamot. Huwag mo munang isipin ng heaven, di ba? Gagawa pa tayo ng magandang bahay na may kanya-kanya tayong kwarto. Tapos punong-puno ang ating ref ng mga pagkain. Tas hindi na tayo magugutom. Okay, ate. Hinalikan niya ang ulo ng kapatid at naglakad na palabas ng kwarto.
Napaupo na lamang si Ava sa kawayang upuan nang lingunin ng mga litrato ng kanyang dalawang yumaong kapatid na namatay dahil wala silang kakayahang ipagamot ang mga ito. Nang mahimasmasani, nagpalit na siya ng damit at gumawa ng mga gawaing pang-school na ang tanging ilaw ay mula sa gasera. Habang nag-aaral ay isinabay na niya ang pagsasaing sa kanilang kalan. Makalipas ang mahigit 1 oras ay dumating na rin sa wakas ang kanyang mga magulang. Anak, pasensya na't ginabi na kami. Inilako pa kasi namin ng ilang mga gulay na bagong ani kanina dahil nanghihinayang kami sa kita. Pagod na sabi ng kanyang ina nang ibaba ang ilang mga isda sa kanilang kawayang lababo. Ayos lang ho yun, Nay. Nakaluto naman na ho ako ng pagkain. Tugon ni Ava. Aba, isang ka naman nakapanguhan ng lulutuin. Mahirap man pong paniwalaan pero may isang anghel po ang nag-abot niya na walang kahit na anong kapalit. May sakit ho kasi si Gonji. Sinubukan kong bumili ng gamot sa bayan kanina bago umuwi. Pero kapos po ako eh. Hindi ko naman ho akalain na bibigyan ako ng lalaki na kasabay ko. Binigyan niya po kami ng gamot at ilang maluluto na pang ulam. Paliwanag ni Ava. Nako, hanapin mo siya anak. Magpasalamat ka ha! Aligaga nitong sabi habang hinuhubad ang suot na mahabang manggas ng damit at mga bota. Kung makikita ko po siya, talagang magpapasalamat ho ako. Pero ni pangalan, hindi ko ho alam eh. Pero kung makikita ko naman siya, matatandaan ko naman ho. Mabuti naman. Oh, maghahain ka na't gigisingin ko lamang si Gonji nang tayo ay sabay-sabay ng kumain. Tumayo si Ava mula sa pagkakaupo sa kawayang sahig at nagtungo sa katapat lamang na kusina. Pero kumukuha pa lamang siya ng mga plato sa lagayan nila nang pumalahaw ang kanyang ina ng iyak mula sa kanilang kwarto. Lumabas ito na kandong-kandong si Gonji na nalalabot na parang gulay habang puno ng dugong ilong. Ava! Tawagin mo tatay mo! Hagulhol ng kanyang ina. Matagal bago nakakilo si Ava dahil sa trauma noon sa dalawang kapatid. Ava! Anak! Kumilos ka na! Sigaw ulit ng kanyang ina na naupaupo na sa pag-iyak. Hirap na humakbang si Ava palabas kung saan nagtatabo ng kanyang ama ng mga pinangahoy para sa panggatong kinabukasan. Tay! Tay! Si Gonji po! Si Gonji! Naiiyak na usal ni Ava sa pagitan ng mabibigat na hininga. Natigilan ito at agad na tumakbo papasok ng kubo. Nang makita nito ang walang malay na si Gonji, ay nangihina itong humakbang pabalik sa labas ng kubo. Tay! Ano pong ginagawa mo? Garalgal ang boses na tanong ni Ava sa ama. Wala akong magagawa, Ava. Wala akong pera. Wala akong kakayahang dalhin siya sa ospital. Tay naman! 2 nang nawala sa atin pero wala pa rin kayong gagawin! Halos pasigaw ng sabi ni Ava sa galit. At anong gusto mong gawin ko? Kahit lumuhod pa ako ngayon sa langit, wala namang magbibigay ng tulong sa atin. Naunawaan mo ba? Pare-parehas lang tayong mahihirap dito. Kagaya ng 2 mong mga kapatid, hindi tayo tatanggapin sa ospital nang walang pera. Bakit hindi natin subukan? Iba naman ang panahon ngayon, Tay. Marami na mga ahensya ang tumutulong sa kapuspalad lalo na sa mga may sakit. At ano, aabutin tayo ng 1 buwan sa paglapit? Naglapat ang mga labi ni Ava at nang gagalaiting nagmarcha papasok ng kubo sa kakinalong si Gonji. Nay, kung sasama ka po, mas makakatulong. Hindi na ho ako papayag na mawalan pa ng kapatid. Matapang na sabi ni Ava habang nakatingin ng matiim sa ina. Sakbit ang bag na galing sa pagpasok ay maingat niyang pinayungan ng kanyang ina at si Gonji habang tinatahak ang daan papunta sa bahay ni Natang Berto. Nakiusap siyang ihatid muna sila sa ospital at wala naman itong pagdadalawang isip na pumayag. 1 oras lamang ang naging biyahe nila pababa ng bayan. Pagdating noon ay pumara si Ava. Nay, idiretso niyo na po si Gonji. May daraanan lang ho ako. Sabi niya habang sinisilip ang bag. May unan, kumot at damit naman ho rito, Nay. Bukas na lang ho ako babalik ng karagdagang gamit. Hahagilap lang po ako ng pera ha. Tang, pakisamahan na po muna sila sa ospital habang wala pa po ako. Inilahad na lamang ni Tang Berto ang kamay sa ere bilang pagsang-ayon. Patalong bumaba ng jeep si Ava at agad na tumakbo sa sakayan ng tricycle papunta sa bahay ni na Mrs. Delmudo. Pagdating roon ay nanginginig ang mga kamay niyang kumatok. Ava? Ano
nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka sa ulan? Halika, pumasok ka nga muna. Bulalas ni Mrs. Del Mundo nang pagbuksan siya ng pinto. Magandang gabi ho, ma'am. Salamat po pero hindi na ho ako tutuloy. Sorry po talaga. Alam ko pong gabing-gabi na pero nagpunta lang ho ako para makiusap. Sana kung pwedeng i-advance ko po yung sahod ko ng 3 buwan. Nanginginig ang mga labi na sabi ni Ava. Ano? Bakit? Pahig ka na ba ng mga tulong? Opo, may sakit ho kasi yung kapatid kong bunso. Kailangan ho namin siyang isugod sa ospital. Pasensya na ho pero kailangan po namin ng pandown. Pangako ho, bukas na bukas magsisimula na ho agad ako sa pagtatrabaho sa inyo. Sabi ni Ava at marahang lumuhod. Ay Diyos ko, kang bata ka. Huwag kang luluhod dyan. Halika, pumasok ka na muna at aasikasuhin ko muna ang hinihingi mo, okay? Naglapat ang mga ngipin ni Ava sa pagluha kasabay ng mahigpit na pagyakap ni Mrs. Del Mundo. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Pagpasok niya ay pinatayo ni Mrs. Del Mundo ang asawa nito sa pagkakahiga sa sofa para ikuha siya ng tuwalya at bagong t-shirt. Hindi nagtagal, dala ang 30,000 at isang malaking backpack ay nakangiting tumakbo si Ava papunta sa sakayan pabalik ng bayan. Pero laking gulat niya nang may tumigil na isang motor sa kanyang tabi. Sumakay ka na. Natigilan si Ava at mabilis na lumingon sa lalaki. Ako? Sorry, virgin pa ako. Wala kang mapapala sa akin. Itinaas nito ang suot na helmet at nanlaki ang mga mata ni Ava nang makita muli ang pamilyar na mga mata ng lalaki kanina. Ikaw? Nagmamadali ka, hindi ba? Sabi nito nang isara na ulit ang helmet. Sumakay ka na. Hindi agad nakakilos si Ava. Huwag ka mag-alala. Wala akong masamang intensyon. Sabi ng lalaki. Hindi. Ang iniisip ko kung libre ba to. Kumawala ang mahinang tawa sa lalaki at ang seryosong tono ng boses nito ay biglang nagbago. Oo, libre to. Maingat siyang inalalayan ng lalaki pasakay at saglit itong bumaba para lagyan siya ng helmet. Parang titigil sa paghinga si Ava dahil ito ang unang beses na may gumawa nito sa kanya. Bukod doon ay napakalapit nito sa kanya. Nang paharurutin nito ang motor ay walang nagawa si Ava kundi ang yumakap rito sa takot na mahulog. Sa bilis nito magmaneho ay wala pang 30 minutes ay nakarating na sila sa ospital. Akala ko mauuna pa ako kay Gonji. Nanginginig ang mga tuhod ni Ava habang inaalalayan ng lalaki pababa ng motor. Nagdahan-dahan lang ako. Sabi ng lalaki habang inaalis ang kanyang helmet. Mabagal pa pala yun. Diyos ko. Pero maraming salamat Ang dami ko ng utang. Maraming salamat talaga. Sobra-sobra. Sabi ni Ava saka yumuko pagkaalis ng helmet. Sebastian. Sabi nito nang ilahad ang kamay sa kanya. Iniangat naman ni Ava ang tingin dito at agad na tinanggap ang kamay nito. Hi Sebastian, ako naman si Ava. Hindi ko alam kung nakatadhana bang mag-cruise sa mga landas natin sa araw na to. Pero walang hanggan ang pasasalamat ko. Kung dumating man ang araw na umasenso ako sa buhay, ikaw agad ang hahanapin ko. Kaya please wag ka kaagad mamamatay. Muling tumawa ng tipidang lalaki at pinisil ang kanyang kamay. Maliit lang naman ang mundo. Sigurado ako, magkukrus at magkukrus ang landas natin. Ngumiti si Ava habang nakatitig sa helmet nito at hindi mapigilang mapatanong sa isip kung ano kayang itsura nito. Sige, mauna na ako Sebastian. Maraming salamat ulit Sabi ni Ava at tumakbo na papasok sa ospital. Pagdating doon ay agad niyang nakita ang kanyang ina at si Tang Berto na nakaupo sa waiting area. Napailing na lamang siya at dismayadong lumapit sa isa sa mga nurse sa station. Ibinaba ni Ava ang 20,000 sa ibabaw ng working station at malamlam na tumingin sa nurse. Emergency! Kasama ko sila! Turo niya sa kanyang ina at kapatid. Ngumiti ito ng alanganin. Sige po ma'am, paki-fill out na lang po ng information tungkol sa pasyente. Ihanda lang namin siya. Hindi naman na nagsalita si Ava at inasikaso ang mga kailangan para mabigyan ng tamang gamutan ng kapatid. Pagkatapos maasikaso ang lahat ay nagbandali na si Ava papunta sa labas ng emergency room kung saan naghihintay ang kanyang ina at si Tangberto. Nay, kalma lang.
magiging maayos din si Gonji. Bulong niya nang yakapin ito. Tsaka na tayo mag-usap. Alam kong marami kang tanong. Maya-maya ay lumabas na ang doktor at ganun na lamang ang gulat ni Ava nang tumama ang tingin niya sa lalaking naglalakad sa likuran nito. May takatangkaran nito, makapal pero malinis ang pagkakagupit ng buhok nito. Katamtaman ng kapal ng kilay, matangos ang ilong, mapupula ang maninipis na mga labi at kahit nakasuot ng salamin ay hindi nito may taitago ang singkit pero malamlam na mga mata nito na tumatak sa kanyang isipan. Sa isip niya ay parang si Sebastian ito kung walang helmet pero ayaw naman niyang mag-assume dahil baka mamaya ay mali siya kaya isinantabi na lamang niya. Dok, kamusta na po ang anak ko? Aligagang tanong ng kanyang ina sa doktor. Good news! Buti po't nadala agad ninyo ang bata rito. May dengue po siya pero hindi pa ganun kalala. Mahina lang talaga ang katawan ng bata kaya nag-nosebleed siya sa taas ng lagnat. Huwag po kayo maglala, magiging maayos rin siya. Sabi ng doktor na tinapik pa siya sa balikat. Sa wardroom na lang po ninyo siya hintayin. Naiyak na lamang si Ava sa tuwa at agad na niyakap ang ina na halos manlambot ang tuhod dahil sa tensyong nararamdaman. Sinamahan niya ito papunta sa ward kung saan inilagay si Gonji at saglit na nagpaalam para magawot ng pera kay Tang Berto sa labas ng ospital sa tabi ng jeep nito. Salamat po, Tang. Ginulo nito ang kanyang buhok at ngumiti. Walang anuman, Ava. Oh, siya. Mauna na ako Tumango na lamang si Ava. Pagalis nito ay marahan siyang humarap para bumalik sa loob ng ospital nang bigla siyang matigilan. Congrats! Sabi ng lalaki na inakala niyang si Sebastian kanina. Kilala mo ko? Tanong ni Ava at bahagyang napahakbang paatras dahil sa lapit nila sa isa't isa. Ngumiti ito at umismid. Nakikilala mo ako kapag naka-helmet. Pero pag wala, hindi. Ibang klase ka rin. Nanlaki ang mga mata ni Ava at napahawak sa bibig. Sebastian? Tumango ito at inabutan siya ng canned coffee. Tinanggap naman niya pero hindi pa rin maalis sa mukha niya ang gulat. Sige na, punta mo na sila. Magpahinga ka na rin, ha? Sabi nito at naglakad na palayo. You did a great job na dalhin siya agad sa ospital. Teka, doktor ka ba rito? Ngumiti ito at tumango. Nanlaki ang mga mata ni Ava at nakatulalang pinanooran nito na tumakbo sa kadarating lang na pasyente lula ng isang tricycle. Nang mahimasmasan ay bumalik na siya sa kwarto ng kanyang kapatid kung saan nadatnan niyang tulog na ang kanyang ina. Marahan niyang kinumutan nito at nagpa siyang magbantay magdamag at malaking tulong nga ang canned coffee na ibinigay ni Sebastian para hindi siya antukin. Kinabukasan ay maaga siyang inihanda ang mga kakailanganin ng kanyang ina at ni Gonji sa maghapon, saka nag-iwan na lamang ng sulat tungkol sa kanyang pangangatulong dahil alam niyang hindi ito papayag. Bago tuluyang umalis ay hinalikan pa niya si Gonji at binulungan ito. Aalis lang saglit si ate para sa bahay natin. Magpalakas ka, mahal na mahal ka ni ate. Pagdating sa labas ng ospital ay siyang pagtigil ng motor ni Sebastian sa kanyang harapan. Oh, saan ang lakad mo? Tanong nito na nakatitig na naman sa matiim sa kanya. Sebastian! Singhap ni Ava sa gulat at saglit pang tumalikod dahil wala pala siyang toothbrush. Oh, anong problema? Wala pa kasi akong toothbrush. Nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Halikan ba kita? Nanlaki ang mga mata ni Ava at hiyang-hiyang humarap dito. Hindi naman sa ganon. Ang akin lang, mahirap na nga, tamad pa sa katawan. Wala na yun sa akin, dahil sa mga pinagdaanan mo. Saan ka pala? Sa bayan. Uuwi muna ako sa amin. Sumakay ka na. Ihatid na kita. Naku Sebastian, wag na. Marami na akong utang na loob sa'yo. Hindi naman ako pautangan, Ava. Sige na. Tumango na lamang si Ava at isinantabi ang hiya dahil alam niyang naaawa lamang si Sebastian sa kanya. Dito na lamang ako. Sabi ni Ava pagdating nila sa bayan malapit sa paradahan ng jeep pauwi sa kanila. Dito ka nakatira? Tanong ni Sebastian nang tumigil sa tabi. Hindi, sa bundok pa. Dito lang ako sumasakay ng jeep paakyat. Huwag ka nang bumaba. Ihatid na kita. Sabi ni Sebastian nang hindi ituloy ang pagbaba ng stand. Nakakahiya na Sebastian. Tsaka mamaya hindi kayanin ng motor mo.
Kaya yan. Tsaka gusto ko rin talaga makita ang barangay na yun. Ilang araw na rin ako nagpapaikot-ikot dito dahil naghahanap kami ng mga lugar na pwedeng mag-medical mission. Sa nangyari sa kapatid mo, sa tingin ko, nararapat lang na mabisita namin ang barangay nyo. Talaga ba? Sige, tara. Tamang-tama at marami ang mga matatandang kailangan ma-check up pero pinipiling hindi na magpatingin dahil nga walang pera. Tumango naman si Sebastian at masaya niyang itinuro ang daan papunta sa kanilang munting barangay. Pagdating ay sinamahan niya ito sa barangay hall bago naglakad pabalik sa kanilang kubo para maligo at makapagligpit ng mga gamit na kakailanganin niya sa pagtiraki ng Mrs. Del Mundo. Okay ka na? Napatalon pa si Ava sa gulat nang madatnan niya sa hintayan ng jeep si Sebastian na preskong nakaupo sa motor nito. Sebastian? Bakit nandito ka pa? Bulalas ni Ava. Hinihintay ka. Bakit? Sabi mo mahirap ang sakayan dito. Kaya naisipan kong hintayin ka na lang. Kanina pa naman tapos ang usapan namin ni Kapitan. Napatingin siya sa kanyang relo at nakitang wala masyadong oras kaya sumakay na siya. Habang nagbabiyahe sila pababa ng bundok, ay marahan lamang ang naging pagpapatakbo ni Sebastian. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng sandali si Ava na enjoyin ng mga tanawin na sa tanang buhay niya ay hindi niya napagtuunan ng pansin. Maraming salamat ulit. Sabi ni Ava nang alalayan siya pababa nito sa tapat ng gate ng kanyang school pagdating nila sa bayan. Ang daming beses mo na nagpasalamat. Okay na yun. Tsaka magkikita pa naman tayo. At sa tingin ko maraming beses pa kita matutulungan. Sabi ni Sebastian habang inaalis ang helmet niya. Napangiti ng malungkot si Ava at umiling dahil maaaring ito na rin ang huli nilang pagkikita. Sa tingin ko baka hindi na yun mangyari dahil mamamasukan na ako bilang katulong sa malayo. Nangunot ang noo ni Sebastian. Katulong? Oo, para makapagbayad sa hiniram kong pera pampagamot sa kapatid ko. Kailangan kong mga tulong. Ganun ba? Katango-tango nitong usal at tensyonadong nilaro ang hawak na helmet. Gusto mo ba tulungan kitang ma-refund ng mga ginastos mo? Hindi na, hayaan mo na. Marami na ngayon sa gobyerno ang tumutulong lalo na sa medical expenses. Hindi mo na kailangan mga tulong. Salamat Sebastian, pero ang totoo, kahit naman makabayad na ako, bala ko pa rin ipagpatuloy ang pangangatulong para makaipon. Bala ko mag-abroad pagkatapos kong mag-aral. Hindi pwedeng ganito lamang kami habang buhay. Kaya nagpapasalamat na ako ng sobra dahil baka hindi na mag-cruise ang landas natin. Sige Sebastian, papasok na ako. Hanggang sa muli. Tibi ditong tumango at sumakay na sa motor bago nagmaneho palayo. Pagdating sa kanilang room ay agad siyang kinumusta ni Mrs. Del Mundo at masaya naman siyang ibinalita na maayos na ang kalagayan ng kapatid. Kinahapunan ay sabay na sila ni Mrs. Del Mundo pauwi sa bahay nito. Welcome! Nakangiting sabi ni Mrs. Del Mundo na agad siyang sinamahan sa kwartong inihanda nito para sa kanya. Ito ang kwarto mo. Nilinas na namin mag-asawa to. Nasa iyo na kung anong ayos ang gagawin mo. Okay lang. Hindi naman mapigilang mapangiti ni Ava dahil sa wakas ay may sarili na siyang kwarto at hindi lang basta kwarto. May sariling kama na malaki, may study table, may sariling closet at may sariling banyo. Naku ma'am, sobrang ganda po. Maraming salamat po. Naluluhang sabi ni Ava. Sige na, magpalit ka na muna. Tapos kung gusto mo magpahinga ka bago kita ipakilala kay nanay. Tumango si Ava at nakangiting pinanooran si Mrs. Del Mundo na isara ang pinto ng kwarto. Parang lalabas naman ang puso niya sa saya nang marahan niyang hinaplos ang kama. Ang lambot! Ang kinis! Ang ganda! Ay, ito nang simula ng pagbabago ng buhay mo, Ava. Naluluhang sabi niya habang nasa isipan ng masayang mukha ni Gonji kapag nakapagpatayo na siya ng kanilang magandang bahay. Agad siyang nagpalit at sabik na lumabas. Inabutan niyang nagluluto ng merienda si Mrs. Del Mundo. Bakit ka lumabas? Hindi ka ba muna magpapahinga o gagawa ng assignments mo? Magiliw nitong tanong. Ma'am, mamaya na lang ho. Magtatrabaho po muna ako. Hindi naman ako nagpunta rito para magbakasyon eh. Ano po ba yung niluluto mo? Ako na ho ang gagawa para makapagpahinga na po kayo. Naku, wag na Ava. Wala to sa usapan natin. Naku, ayos lang po ma'am.
Kulang na kulang po itong ginawa ninyong pagtulong sa akin. Agad na tinapos ni Ava ang pagluluto ng turon at di naglaon ay masaya silang nagsalo kasama ang asawa nito. Nang makapagligpit, dinala siya ni Mrs. Del Mundo sa isang malaking kwarto kung saan nakadesign ito para sa mabilis na pag-asikaso sa matanda. Ava, siya ang nanay ko. Pwede mo rin siyang tawaging Lola Cecil. Sabi ni Mrs. Del Mundo habang naglalakad palapit sa isang matandang babae na nakahiga sa kama. Napatanaw si Ava sa labas ng bintana ng kwarto at napansin na may malapit na dagat pala. Iha, ang ganda mo naman, sabi ng matanda nang makalapit siya. Agad niyang ibinaling ang tingin pabalik rito at ngumiti. Hi po Lola, ako si Ava. Salamat po, ikaw rin po maganda. Sabi niya at nagmano rito. Ikaw bang mag-aalaga sa akin? Opo Lola. Ipanaliwanag ni Mrs. Del Mundo ang mga dapat niyang gawin, ang mga bawal, lalo na ang patakaran nito na ayaw nitong may nangungupit. Ayon dito ay maraming mga kasambahay na ang pinapasok nito sa kanilang bahay at pinagnakawan siya. Nangako naman si Ava na hinding-hindi niya yung gagawin dahil mas may maganda siyang plano sa buhay kesa ang makulong. At nagsimula na ngang mga tulong si Ava sa mga Del Mundo. Hindi siya nahirapan sa pag-asikaso sa matanda dahil natural sa kanya ang pagiging maalaga. Hindi naman bumali sa usapan si Mrs. Del Mundo sa pagpapauwi sa kanya tuwing weekends at walang pagsidla ng kanyang saya dahil tuwing uuwi ay ipinapadala pa ni Mrs. Del Mundo ng mga groceries para sa kanyang pamilya. Kaya naman laging masaya si Gonchi na nakakalabas na ng ospital at bumalik na sa dating sigla. Natanggap rin naman ng kanyang mga magulang ang malaking tulong talaga. 4 na buwan bago ang kanyang graduation. Isang hapon, tulak-tulak niya pa uwi si Lola Cecil galing tabing dagat dahil kinailangan na nilang umuwi. Madilim ang langit at mahihirapan siya kung aabutin sila ng ulan. Ava, ang mom mo. Tanong ni Remuel nang abutan niya itong nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Napakunot pa ang kanyang noo dahil sa umaabong na amoy ng alak mula rito. Sir, nasa school pa po. Wala po kasi kaming klase kaya nagpa siya na ho akong mauna umuwi para maalagaan si Lola. Sagot niya at dinala ng matanda pabalik sa kwarto nito. Nang maiga ito ay dali-dali siyang bumaba papunta sa pantry room para kumuha ng lulutuing turon. Napailing pa siya nang makita si Remuel na nakabulagta sa sofa at tulog na tulog. Habang isa-isang pinipitas ang bunga ng mga saging ay laking gulat niya nang magsalita sa kanyang likuran si Remuel. Anong gagawin mo? Tanong nito. Agad na napatayo si Ava at napakapit sa dibdib. Sir, bakit naman po kayo nanggugulat? Ngumiti ito. Sorry, kala ko na malayan mong pagpasok ko. Turon po ulit sir. Paborito po ni Mami. Ganun ba? Alam mo, bakit di mo subukang gumawa naman ng iba? Para kasing sawa na sa panlasa ko eh. Gusto kong tumikim ng iba. Sabi nito at marahang humakbang palapit sa kanya. Humakbang naman palayo si Ava at alanganing sumagot. Sir, ayaw baka naman ho magtaka si ma'am. Tatanungin ko lang po muna siya. Sige ba? Gusto ko sanang sumubok ng pagkain na may ice cream. Pero kung aayaw si ma'am mo, sa'yo na lang yung ice cream. Sabi nito at umalis na sa pantry room. Nangunot naman ang noo ni Ava dahil sa kakaibang inaasal nito. Pero isinantabi na lamang niya at inisip na baka dala lamang ng kalasingan. Pero simula ng araw na yun ay nagbago na talaga ang pakikitungo sa kanya ni Remuel. Kung dati ay hindi naman siya nito pinapansin, ngayon ay madalas binibilhan na siya nito ng kung ano-ano, kagaya ng mga gamit sa school, mga pagkain, mga damit at napadalas na rin ito sa napapasama sa palengke o di kaya ay sa lokal na mall ng kanilang lugar. Mukhang ang saya niyo naman, bati ni Mrs. Del Mundo nang maabutan nila ito sa labas ng bahay at nagtatapon ng basura. Sorry. Nagpasama ako kay Ava. Tulog naman na si nanay kaya naisip kong ipasama si Ava para mapadali ang pamimili. Agad na wika ni Remuel nang yakapin na maigpit ang asawa at inakbayan nito papasok ng bahay. Sumunod naman si Ava at agad na nagluto ng hapunan dahil nagdiretso ang dalawa sa kwarto.
Mahigit 1 oras rin bago lumabas ang mga ito sa kwarto at nakitang sweet ang mga ito dahil may sorpresa pala si Remuel kay Mrs. Del Mundo para sa kanilang anniversary. Nang gabing yun ay kung anong oras na siya bumalik sa kanyang kwarto dahil napasarap ang kain nila ni Lola Cecile mula sa handa ng mag-asawa. Pero pagpasok niya sa kwarto ay gano'n na lamang ang gulat niya nang may makitang chocolate sa kanyang study table. Saglit siyang lumabas para ilagay ito sa ref dahil buong pag-aakala niya na galing kay Mrs. Del Mundo ito. Oh, saan ka galing? Natigilan sa paglalakad si Ava at napatingin kay Mrs. Del Mundo na saktong naglalakad pababa ng hagdan mula sa kwarto nito. Ma'am, inilagay ko lang po yung chocolate sa ref. Bukas ko na lang po kakainin. Maraming salamat po. Natahimik ito pero dahil antok na siya ay nagpaalam siyang babalik na sa kwarto para magpahinga. Yun lamang, kinabukasan ay hiniling ni Mrs. Del Mundo na hindi muna siya pumasok. Ava, dito ka na muna sa bahay. Mukhang masama ang pakiramdam ni nanay eh. Sabi nito na mukhang wala sa mood. Pero ma'am, may exams po ako ngayon. Chinek ko naman po si Lola ngayong umaga at mukhang okay naman po siya. Marunong ka pa sa akin. Dito ka na lang muna kapag sinabi ko. Sige na, aalis na ako. Pwede kitang tulungan na kunin ng exam kapag pwede na ulit. Ayaw ko lang na mag-iisa si nanay dito. Sabi nito. Nanlulumong pinagmasdan ni Ava paalis ang kotse nito at wala nang nagawa kundi ang magbantay maghapon kay Lola. Pero maling-mali siya sa pag-aakalang magiging maayos din ang lahat dahil sa mga sumunod na linggo at araw ay hindi na siya nakabalik pa sa pagpasok dahil kung ano-ano na ang naging rason ni Mrs. Del Mundo. Pati ang trato sa kanya sa bahay ay nagbago na. Ramdam na talaga niya ang pagiging katulong. Hoy bata! Ikaw ang bagong kasambahay ng mga Del Mundo, hindi ba? Nagulantang na lamang si Ava habang nagsasampay. Hapon na at kakatapos lamang niya sa huling mga damit na kanyang nilabhan. Sa loob ng ilang buwan ay ngayon lamang niya nakita ang babaeng ito. May katabaan ito, kulot ang buhok pero maganda ito kahit may edad na. Nagsisigarilyo ito habang tamad na tamad siyang pinagmamasdan. Ano, sasagot ka pa ba? Tanong nito. Sorry po, iniisip ko po kasi kung nakita na ba kita. Ngayon lang ako lumabas ng bahay kaya malamang sa malamang ngayon lang tayo nagkita. Ganun po ba? Opo, ako po yung bagong kasambahay dito. Sabi ko na nga ba nagsisimula na naman si Miranda. Po? Ano pong ibig mong sabihin? Maswerte ka dahil ilang buwan bago ka pinag-initan ni Miranda. Madalas kasi, mga linggo pa lang ginagawa na niyang impyerno ang buhay ng mga katulong niya hanggang sa umalis o di kaya kumamalasin sisirain niya ang buhay ng mga to dahil lamang nagugustuhan ng kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Ava dahil kung isipin ay nagtutugma ito sa inaasal ni Mrs. Del Mundo simula nang malaman nitong ang asawa pa lang nagbigay sa kanya ng chocolate. Payo lang ha, habang maaga pa ay umalis ka na. Hindi mo magugustuhan kung saan naabot ang kapartingan ng babaeng yan. Danas ko. Ibig sabihin po, naging katulong ka rin po niya dito? Bulalas ni Ava. Oo, kailangan ng hanap buhay Eto ako ngayon. Iniwan ng asawa at walang ideya sa gagawin sa buhay. Kahit ang totoo naman, itong asawa niya may problema dahil may sakit na sa babae. Tapos tamad at palamunin pa. Pero hindi yun nakikita ni Miranda. Sasagot pa sana si Ava nang marinig ang kotse ni Mrs. Del Mundo, kaya dali-dali na niyang isinampay ang mga damit at agad na tumakbo pabalik sa bahay pakit sa kwarto ni Lola Lucy. Kamusta ang nanay? Tanong ni Mrs. Del Mundo pagdating sa kwarto. Ayos lang po, ma'am. Mabuti naman. Ang sir mo? Hindi ko ho alam, ma'am. Hindi siya umuwi na bahay? Hindi ho. Nag-cross arms ito at bumuntong hininga. Idinrap ka pala ng schools ng dean dahil hindi ka na pumapasok. Napatayo si Ava sa gulat at naluluhang naglakad palapit dito. Ma'am, wala ho ito sa pinag-usapan natin. Ano gagawin ko? Hindi ka na pumapasok. Kasalanan ko ba na napakatamad mo? Po, alam na alam mo pong hindi totoo yan. Kayo po ang ayaw magpapasok sa akin. Mabilis pa sa segundong pinaliparan siya nito ng sampal. At ako pang may kasalanan ha? Ingrata! Sa lahat ng itinulong ko, ito pang isusukli mo? Napakuyom mga kamay ni Ava at kinuha ng pagkakataon na magpaalam rito dahil ayaw na niyang umabot pa ang sinasabi ng babae kanina.
Ma'am, kung ganito lang rin ho ang mangyayari, hayaan niyo na lang po akong umalis dito. Total bayad naman na ho ako sa utang ko. At naniniwala ako na pagsilbihan ko kayo ng tama sa mga araw na pananaltili ko dito. Nanlaki ang mga mata nito. Eh di sige, lumayas ka. Bahala ka sa buhay mo. Umiiyak na tumakbo si Ava sa kanyang kwarto at nag-impake. Sinubukan pa siyang pigilan ni Remuel pero hindi siya nagpaawat. Madaling araw na siya nakarating sa kanila. Pawis na pawis at putpud ang tsinelas at mugto ang mga mata. Mula kasi sa bahay ng mga Del Mundo ay sumakay lamang sa tricycle papunta ng bayan ng Dalaga saka naglakad na lamang paakyat ng bundok. Ava! Gulat na usal ng kanyang ina na saktong nagsusuot ng damit na may mahabang manggas. Nay! Sambit niya at tumakbo para yakapin ito. Napahagulhol siya. Oh, ano nangyari sa'yo? Nay, umalis na ho ako kina ma'am. Napahinga ito ng malalim. Gusto ko matuwa dahil kailangan ka talaga namin ng tulong mo sa palayan. Pero hindi ako natutuwa na pinairal mo na naman ang ugali mong kaunting hirap lang itatakasan mo. Nay, hindi po ganon. Bulalas ni Ava. Wag ako Ava, kilala na kita. Sige na, pumasok ka na at kunin mo na ang pagluluto sa ama mo para makapagsimula na kami. Ulam lang naman ni Gonji ang inihahanda, may umagahan na. Pero akmang magsasalita pa lamang si Ava nang makita ang sunod-sunod na pagtigil ng mga pulis sa harapan ng kanilang kubo at sumugod palapit sa kanya. Aba Martiliano! Sigaw ng isa sa mga pulis. Sir, ano hong problema? Tanong ng kanyang ama na lumalabas na rin mula sa kanilang kubo. Sino rito si Aba Martiliano? May nagreklamo sa kanya ng kasong pagnanakaw. Sabay-sabay na napasinghap sina Ava pati na rin ang kanyang mga magulang. Sir, hindi ko po magagawa yan. Usal ni Ava na sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Hindi naman umimik ang mga pulis at pinusasan siya nito. Nagpupumiglas pa si Ava at umiiyak na humingi ng tulong sa ina, pero imbis na tulungan ay sinampal pa siya ng kanyang ina. Hindi kami nagpalaki ng magnanakaw ha? Nakakahiya ka. Sinabi ko naman sa iyo noon, masyado kang ambisyosa. Sabi nito habang dinuduro siya. Nay, naniniwala ko talaga kayo na kaya kong gawin yon. Bakit hindi? Malay ko ba kung hanggang saan mo kayang gawin ng lahat para lang makatakas sa kahirapan? Yan ang sinasabi ng marami. Masyado ka raw mapanghangad. Napangiti ng mapait si Ava at marahas na pinahid ang mga luha. Tumigil siya sa pagpupumiglas at hinaayaan niyang damputin siya ng mga pulis. Sa presinto ay hindi niya inabala pang ipagtanggol ang sarili dahil lahat pala ay nakaplano na. May kuha ng CCTV si Mrs. Del Mundo na sinusukat-sukat niya ang isang kwintas at nakita sa kanyang cabinet. Pero ang totoo, ng araw na yun ay ibinigay yun ni Mrs. Del Mundo sa kanya dahil hindi raw ginagamit. Dahil wala namang boses ang CCTV ay wala siyang paraan para patunayan na inosente siya. 100,000 ang hiniling na ibayad niya at kung hindi makakabayad ay makukulong siya. Masaklap man ay tinanggap na lamang ni Ava ang mapait na kapalaran. Wala rin naman siyang malalapitan ng tulong dahil maski magulang niya ay tinalikuran siya. Sa loob ng kulungan, walang araw na lumipas na hindi lumalaki ang kanyang galit sa mga taong sobra niyang minahal pero tatraydorin lamang pala siya. Idagdag pa ang katotohanan ni minsan ay hindi man lang siya binisita ng kanyang mga magulang. Hanggang isang araw, makalipas ang isang taon, nakatanggap na lamang siya ng balita na laya na siya. Parang mapait na musika sa tenga ni Ava ang kagaskas ng kalawanging gate ng kulungan habang bumubukas at naglalakad siya palabas. Kumusta bata? Natigilan si Ava sa kotseng huminto sa kanyang harapan at isang babae ang tumambad sa kanya pagbaba ng bintana habang naninigarilyo. Matagal niya itong tiningnan at doon lamang naalala ang mga tamad na mga mata nito. Parehas na parehas kay Sebastian, ang tanging tao na naging lakas niya para magpatuloy pa sa buhay. Yung kapitbahay ni Miranda? Matamlay niyang usal dito. Sakay na! Sabi nito at itinapon ng hinihit-hit na sigarilyo. Pagsakay niya ay pinaharurot nito ang kotse palayo. Buong akala niya idadalhin siya nito sa lugar ni na Mrs. Del Mundo, pero hindi.
Tumigil sila sa harapan ng isang malaking mansyon na may malawak na kalupaan kung saan maaaring mga hayop ang natanaw niyang tumatakbo sa paligid. Ngumisi ito at bumaba. Pasensya na bata kung natagalan ako ha. Inayos ko muna ang sarili ko para kapag kinupkop kita ay wala ng problema. Bumaba na rin si Ava at malakas na hangin ang sumalubong sa kanya. Ako? Kukupin mo? Anong kailangan mo sa akin? Ngumisi ito at namewang. Kaya nagustuhan agad kita eh. Alam kong matapang ka, simple lang. Gusto kong ipakulong mo si Miranda. Anong gagawin ko? Kaya mo ba akong suportahan? Walang emosyon pero ramdam ang determinasyon sa boses ni Ava. Huwag ka magalala, ang totoo mayaman ako. Pero natanga sa pag-ibig kaya isinakripisyo ko ang lahat dito. Buti na lamang at kahit tinalikuran ko ang mga magulang ko ay tinanggap pa rin nila ako. Ibig mong sabihin sa'yo ang lahat ng to? Tumpak! Nakangiti nitong inilahad ang kamay sa kanya. Ako nga pala si Dahlia Tiangco at kung anong gagawin mo, mga pamangkin ko nang bahalang gumabay sa'yo. Pero lang mayambag ko, alam mo na. Mula sa kanyang likuran ay rinig niya ang panlakas na yabag ng kabayo. Marahan siyang humarap at parang luluwa ang puso niyang matagal nang hindi tumitibok nang makita si Sebastian na nakataples at nakasakay sa isang kabayo. Kumusta Ava? Sabi ko sa iyo malit ang mundo. Sabi nito at patalong bumaba ng kabayo kaya walang pasabing ikinulong siya sa isang mahigpit na yakap. Hindi naman nakapagsalita si Ava. Hindi niya alam ang mararamdaman. Nagtatalo ang kanyang isip at puso kung may kakayahan pa ba siyang magtiwala ulit sa mga tao at bibigyan niya ng huling pagkakataon ng sarili na umasa na may natitira pa namang mabubuting mga tao. Madali siyang bumitaw sa yakap at ngumiti lamang pabalik dito. Tahimik silang pumasok sa mansyon ni Dahlia at gano'n na lamang ang pagkamangha ni Ava dahil sa ganda ng kabuuan nito. Welcome sa bagong bahay, Ava. Dito natin huhubugin ang bagong Ava na tatapos sa kasamaan ni Miranda. Sagot nito at humalakhak na parang nasaniban. Pagpasensya mo na si tita. Medyo kakaiba lang talagang ugali niya. Matamlay na sabi ni Sebastian sa kanyang tabi. Okay lang. Nakilala ko naman na siya dati kaya hindi na ito bago. Ano palang unang gagawin? Bukas na lang natin pag-usapan. Maligo ka na at magpahinga. Tapos kakain tayo para i-celebrate ang pagbabalik mo. Deserve mo yun. Pwede mo namang sabihing mabaho na ako. Natigilan sa paglalakad si Sebastian. Hindi sa ganun na ba? Biro lang. Matamlay na sabi niya. Sige, maliligo lang ako. Tapos magsisimula na tayo. Sayang ang oras. Tumango naman ito at nagpasama siya sa kanyang kwarto. Kung dati siguro ay mananabik at matutuwa siya na may sariling kwarto, pero ngayon ay baliwala na. Pagkatapos maligo ay agad na siyang tumakbo pababa kung saan naabutan niya sa sala sila Dahlia at Sebastian na umiinom ng wine habang nag-uusap. Wala talagang kupas ang ganda mo. Sabi ni Sebastian nang alalayan siya paupo. May paalalay pa sa pag-upo, hindi yan lumpo. Sabi ni Dahlia na nakataas ang kilay na sumisimsim ng wine. Sige na, simulan mo na ang pagsasabi ng plano kay Ava. Saan ba tayo magsisimula? Tanong ni Ava. Kailangan natin maging mag-asawa. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Ano? Kumalma ka. For legalities. Sabi nito. Gusto ni tita na baguhin ang buong pagkatao mo. Nung una, iniisip namin na i-adapt ka na lamang. Pero marami ka pang gagawin. Kumpara kung ikakasal tayo, mas mabilis. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Ang akin lang, alam kong maawain kang tao at handa kang tumulong sa mga nangangailangan. Pero ibang usapan na to. Pagpapakasal to. Paano kung may magugustuhan ka balang araw? Ngumisi ito at uminom ng wine. Bakit? Kailan ako naawa sa iyo, Ava? Sa tingin mo ba all this time, ang mga tulong ko ay dahil sa awa? Hindi po pwedeng nakuha mong interes ko kaya dahil sa tapang mo, sa mga mata mo, sa ganda mo. Muling naubo si Dahlia at nakangwing umirap. Pero bakit? Litong tanong pa rin ni Ava. Napangiti si Sebastian. Hindi pa ba sapat na rason yun? Dahil maniwala ka man o hindi, nakuha mo na ako nung unang araw na nakita kita sa butika. Ang mga mata mo, sa sandaling yun alam ko na hindi awa ang ramdam mo at hindi awa ang kailangan mo kundi pagkakataon.
Kaya nga na makita kita nung gabi papunta sa ospital, I knew that moment na nakatadhana ako na magbigay sa'yo ng pagkakataon. To think, galing pa ako kay tita nun. Napakaliit talaga ng mundo. Yun lamang hindi pa sapat ang kakayahan ko nun para mas matulungan ka sa pangarap na sinasabi mo sa akin dahil maaga ako na ulila. Itong si tita lamang tumutulong sa akin na hindi ko naman akalain na mayaman pala. Ngayong alam ko na kaya ko na. Tanggapin mong pagkakataon na ibibigay ko dahil alam ko you are capable of being more. Huwag ka maglala. Kapag tapos nito, malaya ka mag-file ng annulment. Ako nang bahala. Nakipagpalitan ng masinsinang tingin si Ava kay Sebastian at nagpakawala ng malalim na hininga. Sige, pero kung pwede sana Sebastian, mag-medical mission ka ulit sa lugar namin. Paabutin ko sina Gonji ng kaunting tulong. Ngumiti naman si Sebastian. Sino bang may sabing tumigil ako? Palagi kasi ako maasa na makikita kita ron pero recently, nung nalaman ko kay tita ang nangyari, I'm sorry. Wika nito, sakay pinagpatuloy ang pagpapaliwanag. Nang mabuo ang plano ay wala silang sinayang na oras. Agad nilang inasikaso ang isang private wedding. Walang kahit anong arte. Siya si Sebastian, si Dahlia at ang pari at ang mga alagang hayop lamang ang naging saksi sa nangyaring kasalan. Pagkatapos magpakasal ay inerol siya ng mga ito sa isang kilalang paaralan para maging abogado. Medyo may kahirapan dahil sa mga dokumentong kinailangan, pero wala namang imposible dahil sa pera. At sa dami ng ginagawa ay hindi na namalaya ni Ava ang mabilis na paglipas ng mga araw, linggo, buwan at mga taon. Sa ika-8 taon, taas noong nagmarcha si Ava sa kanyang pagtatapos na hindi naging madali. Pero kinaya niya sa tulong ni Sebastian at ni Dahlia. Congratulations! Wika ni Sebastian, tabihan siya nito sa pool. Nag-enjoy ka ba sa pahanda ni tita? Tumango naman si Ava habang nakatanaw sa langit. Oo, sobra. Tumitig ito sa kanya at ngumiti ng tipid. Hulaan ko. Si Gonji na naman. Naisip ko lang na binata na siya ngayon. Kung nanliligaw na ba siya? Baka mamaya na broken-hearted na yon. Namiss niya rin kaya ako? Usal ni Ava at mabilis na inilayo ang tingin kay Sebastian dahil sa mga luhang nagpaunahang tumulo. Ramdam niya ang pag-upo nito sa kanyang harapan at pinahid ang kanyang luha. Sa 8 taon, hindi kita nakitang umiyak. Si Gonji lang talagang kahinaan mo. Wala eh. Gustong gusto ko na talaga siya makasama. Pero sa tagal kong nawala, hindi ko na alam kung gusto pa niya ako makita. Baka mamaya galit pa siya sa akin. Kaunting tiis na lamang nga ba? Bar exams na lang. Pagkatapos nun, ipapakulong mo na si Minerva. Tumango naman si Ava at saglit na natigilan nang mapagtanto kung gaano kalapit ang mga mukha nila ni Sebastian. Napalunok siya ng laway nang tumama ang mga mata sa mapupulang labi. Sa isip niya ay kung malalambot kaya ang mga ito. Kaya naman bago pa may magawang kung ano ay wala sa sarili niya itong nasipa. Ay sorry! Reflex! Sabi ni Ava at madaling tumayo dahil nagkukumawalang dibdib nito. Matutulog na ako. Maaga pang pasok ko sa review center. Napahalakak na lamang si Sebastian. Mabilis na lumipas ang mga panahon at walang hirap na naipasa ni Ava ang exams. Ganap na siyang isang abogado. Abogado na ako! Naiiyak na sabi ni Ava pag uwi ng araw na ilabas ang results. Ngumisi lamang si Dahlia na may papiging na naman, samantalang si Sebastian ay ginulo lamang ang kanyang buhok at kinongrat siya. So, simula na ng laro. Sabi ni Ava na tinanguan ni Dahlia. Oo bata, saktong-sakto. Nag-text kahapon yung babaeng pinadala natin kina Miranda na hinipuan na raw siya ni Remuel kahapon. Sabi ni Dahlia at binuga ang usok ng sigarilyo. Walang pagbabago. Mukhang ilang araw na lang pala mapapasabak na agad pala ako. Nang gabing yun ay nagtambay ulit siya sa may pool para magpaantok. Handa ka na ba? Tanong ni Sebastian ang tumabi sa kanya. Oo naman. Good. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng lahat ng to, may regalo ako sa'yo. Tumaas ang kilay ni Ava at tumingin sa nakakaloko kay Sebastian. Siguraduhin mo lang na sulit yan, Sebastian ah. Kumagat ito sa labi na nagpakawalan sa mga ngiti ni Ava dahil sa kiliti sa sikmura na ilang araw na niyang pinaglalabanan. Tulog na ako. Sabi na naman niya tumakbo papunta sa kwarto.
Pagdating sa kwarto ay kinumbinsi niya ang sarili na dapat nang layuan si Sebastian dahil nalalapit na ang kanilang paghihiwalay at yun ang dapat niyang gawin. Kaya naman sa mga sumunod na araw, walang ginawa si Ava kundi ang iwasan si Sebastian. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay nilang araw, ipinaaresto na ni Mrs. Del Mundo ang babaeng kasabwat nila sa salang pananakit sa kanyang asawa. "Eto na bata!" sabi ni Dahlia habang pinagmamasdan siya sa suot na isang pencil skirt na maroon at tinernohan ng maroon na business coat. Ngumiti si Ava at tumango. Mahinhin niyang naglakad palabas at naroon si Sebastian na matyagang naghihintay sa kanya. Gusto sana kitang samahan pero baka masira pa ang araw mong presensya ko. Kaya itong susi. Mag-iingat ka ha. Sabi nito at inabot ang susi sa kanya ng isang Rover Defender. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Ava pero tanging tango ang kanyang ibinigay dahil ayaw niyang umasa na may kapatutunguhan sila pagkatapos ng lahat. Pagdating sa court ay gano'n na lamang ang saya ni Ava nang makita ang gulat na mukha ni Mrs. Del Mundo. "Nice to see you again, Miranda," sabi niya na nagpangangarito. "I'm Attorney Chanko. I'll be Sarah's lawyer." "Ava?" sabi nito. "Yes, Mrs. Del Mundo." Surprise? Tensyonado itong umisi mula sa kinaupuan nito katabi ang asawa na maraming pasa at galo sa muka. "At sa tingin mo matatakot mo ako kagaya mong ex-con?" Naglapat ang mga labi ni Ava pero kalmado niyang isinantabi ang inis. "That's funny. How unprofessional of you, Mrs. Del Mundo. Pero sigurado ako na handa ka naman at handa ko anuman ang ibabatong tanong sa amin." Mainhin siyang naupo sa tabi ni Sarah at hinawakan ng kamay nito. Nagsimula ang pagbasa ng mga charges kay Sarah pero hindi nakaramdam ng kaba si Ava dahil sa pagkakataong ito ay kumpleto siya ng ebidensya. Naghain siya ng not guilty plea na ikinagalit ni Mrs. Del Mundo. "Huwag ho kayong magpakagalit, Mrs. Del Mundo. Kung wala naman ho kayong dapat ikatakot, hindi ba? Gusto ko lang humgampanan ng responsibilidad na ipinagkatiwala ng kliyente ko sa akin dahil hanggat walang sapat na paglilitis, lahat ay inosente. See you in 3 weeks, Mrs. Del Mundo." Pinanooran niya ang pamumuyos ni Mrs. Del Mundo palabas ng korte. Matagal niya itong hinintay at wala na siyang balak pang sayangin ang pagkakataon. Sumapit ang pre-trial. Ginawa ni Ava ang lahat para mausad ang pagdinig sa pinaka-trial proper. Hindi naging madali ang pagdinig dahil sa mga kasinungalingan ni Mrs. Del Mundo, pero sa huling araw ay di inaasahang nagsipuntahan ng mga naging biktima ng mag-asawa kasama na si Dahlia. Kaya naman sa araw na yon ay naging matibay ang pagkapanalo nila at doon pa lamang muli tumulo ang luha ni Ava. Patong-patong na kaso ang naisampa kay Rimuel habang si Mrs. Del Mundo ay hindi na masampahan ng kaso ay habang buhay namang namumuhay sa kahihiyan, pati lisensya ay naalis dito. "Bata, congrats!" sabi ni Dahlia nang yakapin siya nito pagkatapos nang i-announce ng judge na tapos na ang hearing. "Ginulat mo ako. Nagagalit ako na hindi nakulong si Miranda. Pero gets ko naman kung anong ginawa mo." "Salamat, tita. Ang problema naman po talaga rito ay si Rimuel. Si Miranda na mali lang siya ng minahal. Pero naisip ko na hindi sapat ang pagkakakulong para pagbayaran ni Miranda lahat ng sakit at hirap na ibinigay niya sa atin. Sa labas mas mararamdaman niya ang araw-araw na pagkalunod sa kasalanang ginawa niya sa atin. Gusto kong maramdaman niya na araw-araw pagkaubos ng pagkapahiya." Sabi ni Ava sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Pauwi ay masaya siyang sinalubong ni Sebastian. Congratulations, Ava. "Salamat, Sebastian." Sagot niya at nakipagkamay dito. Nagluto ako ng pagkain. Pagkatapos nito, samahan mo ako sa ipinangako kong regalo sa'yo. Sabi nito na agad naglakad pabalik ng kusina. At pagkatapos nga kumain ay nagbiyahe sila papunta sa isang simpleng bahay sa kabayanan. "Ano to, Sebastian?" tanong ni Ava. Itong regalo ko. Hindi ko to binili. Baka kasi hindi mo tanggapin kapag ginastusan ko. Itong dati naming bahay. Huwag ka magalala. Inalagaan ko to sa loob ng mahabang panahon. Pintura at mga gamit na lamang kailangan dito. Pero... Sige na. Remembrance na rin natin kapag nakiwalay tayo. Wala ka nang iisipin pa. Pwede mo nang ipunin ng pera na inilaan mo. Saka wala akong ibang naisip na pagkakatiwalaan ng bahay na to kundi ikaw. Salamat, Sebastian. Ngumiti ito at ginulo ang kanyang buhok. You're welcome, Ava.
Aba himala ah. Sa wakas nag-welcome ka rin. Baka ito ng last eh. Naroon na naman ang parang tumutusok sa sakit sa dibdib ni Ava. Sa bagay, pero madalis pa rin naman akong pupunta sa inyo dahil kinukuha ni tita si nanay at tatay na magsaka sa lupa niya. Ang totoo, pagtapos ng annulment, pupunta na ako sa ibang bansa. Tatanggapin ko ng transfer job na ino-offer sa akin. Pilit na ngumiti si Ava. Wow, congrats! Makakalasap ka na ng snow. Soon ako rin. Tutuparin ko ang pangarap kong mangibang bansa. Natawa ito at saglit na napakamot sa likuran ng ulo. Oo naman, alam kong kaya mo yan. Total, nag-joke ka rin naman lang. Pwede bang ako rin? Ano naman? Ayusin mo ah. Tutulungan kita sa pagre-renovate ng bahay. Pero habang ginagawa yun, pwede ba kunwari mag-asawa tayo? Ha? Joke ba yan? Si Bastian naman. Diba joke lang yung kunwari mag-asawa tayo? Parang gustong tumawa at umiyak ni Ava, pero sa loob-loob niya ay gusto rin naman niyang pagbigyan ng puso kahit sa huling mga sandali kaya pumayag siya. Habang pinoproseso ang annulment ay nagtulong sila sa pagre-renovate ng bahay. Mula sa pagpipintura, pamimili ng mga furniture hanggang sa pagpili ng mga appliances. Masayang masaya sila. Naitanggi man ay mas lalo lamang nahuhulog si Ava sa paglipas ng mga araw. Tapos na. Humahangos na sabi ni Sebastian matapos ikabit ang shower. Tapos na. Pilit na sabi ni Ava na agad binawi ang tingin sa pawisang abs ni Sebastian at akmang lalabas ng shower room nang mapagtanto kung gaano kalapit ang mga mukha nila dahil tinulungan niya ito sa pagkakabit. Magugustuhan to ni Gonji. Sobrang ganda. Ikaw, nagustuhan mo ba? Tanong nito sa malalim na boses na nagpalunok ng laway kay Ava. Oo. Nagmamadaling iwas ni Ava. Pero laking gulat niya nang buksan nito ang shower at parehas silang nabasa nang pigilan nito ang kanyang braso. Sebastian! Ano ginagawa mo? Sigaw ni Ava pero agad siyang natahimik nang isandal siya nito sa glass panel ng shower room at tinitigan siya sa mga mata. Parehas na silang basang-basa pero alam niya na hindi lamang basa mula sa shower ang tumutulo mula sa mga mata ni Sebastian. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Ava at pinahid ang mga luha nito. Tinatanong kita, kung nagustuhan mo ba? Pabulong na usal nito. Naiyak na rin si Ava at hindi na natakot tumango. Sobra! Sobra! Gustong gusto ko. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong sabihin sa'yo araw-araw na sana pwede bang hindi ka nalang umalis? Gumuhit ang malaking ngiti kay Sebastian at marahang lumapit sa mukha nito sa kanya hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Parang sasabog ang puso ni Ava habang binabalik ang maririing halik ni Sebastian. Nang gabing yun ay hinayaan ni Ava na isuko ang lahat kay Sebastian dahil legal naman silang mag-asawa. Masakit pa ang katawan niya nang magising kinabukasan pero para naman siyang lumipad sa higaan nang marinig na may kausap sa labas si Sebastian. Nagsuot lamang siya ng damit at agad na lumabas. Sa kusina ay nakita niya si Gonji habang masayang tumutulong sa pagluluto si Sebastian. Gonji! Singhap ni Ava. Ate! Sigaw ng kapatid na agad tumakbo sa kanya para yumakap. Halos maubos ang lakas ni Ava habang niyayakap ang kapatid. Gonji! Miss na kita! Ako rin ate, sobrang miss kita. Salamat tinupad mong pangako ko. Sulit ang paghihintay. Ang ganda ng bahay natin. Nagustuhan mo ba? Sobra ate. Sobra pa sa hiniling ko. Umuwi sila kay Dahlia ng araw na yun para ibalita na hindi na sila maghihiwalay. Laking gulat na lamang niya na naroon din pala mga magulang niya. Nagkapatawaran sila at masayang nagsalo sa simpleng hapag na hinanda ni Dahlia. Habang kumakain ay nakwento ng kanyang ina na ipinagbebenta na raw ang bahay ni na Mrs. Del Mundo. Kaya naman hiniling ni Ava na magpunta sila kay Mrs. Del Mundo dahil sa pangako niya kay Lola Cecile na kapag dumating ang araw na may kakayahan na siya, ay bibili niya ang bahay para kung sakaling mabaon sa hirap ang anak dahil sa pagmamahal sa asawa ay may matitira rito. Pero pagdating doon ay nagulat siya na bukas ang bahay, pati na rin ang pinto sa kusina. Wala namang senyales ng nakawan pero sigurado siyang may tao roon bago sila dumating. Naging malakas ang kutob niya at agad nagtungo sa tabing dagat at nakita roon si Mrs. Del Mundo na naglalakad sa tubig na parang wala sa sarili.
Walang pagdadalawang isip na sumugod si Ava at hinigit ito pabalik sa tabi. Ma'am! Ava? Ma'am, hindi ho ito ang solusyon sa mga problema nyo. Hayaan mo na ako. Dapat lang sa akin to. Di ba ito ang gusto mo? Hindi naman po huli ang lahat, ma'am. Buong lakas niya itong hinigit hanggang sumubsob ito sa buhanginan. Humahangos niyang tinitigan ito at kinuha sa bulsa ang wallet sakay pinakita ang isang tseke. Nalaman kong ibidebenta mo ang bahay, kaya bibiling ko na. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita paaalisin. Ikaw ang gagawin kong personal ng tagapamahala, kagaya ng pangako ko kay Lola. Ilalagay ko to sa mesa. Sana sa pagkakataong to, piliin mo po ang mabuhay ng tama at maayos. Ilang ang hiling ni Lola. Paalam, ma'am, napatawad na po kita. Marahang tumaklikod si Ava at nakangiti siyang tumakbo kay Sebastian na nakabantay lamang sa malayo. Okay na? Tanong nito nang ibaba niya ang tseke sa mesa. Oo, okay na. Sabi niya at niyakap ito ng mahigpit. Sa paglipas ng mga taon ay naging matagumpay na abogado si Ava habang naging isang kilalang doktor naman si Sebastian. Nagkaanak sila ng dalawa at masayang-masaya sa buhay nila. Hindi naman niya nakalimutan si Tangberto na sinikap niyang mabigyan ng sarili nitong mga jeep para mas malaki ang kita. At sa wakas, habang nasa tabing dagat sa ika-7 taon ng kaarawan ng kanyang panganay, nakatanggap siya ng email mula kay Mrs. Del Mundo na maayos na ang buhay nito. Hanggang dito lamang po at salamat po sa pakikinig. Sana ay dalhin natin ang simpleng mensahe ng ating kwento na ang tamang pag-ibig, kailanman ay hindi tayo sisirain at ilalagay sa kapahamakan. Ang pag-ibig na tama ay kagaya ng kay Ava at Sebastian. Matyaga, mapagbigay, mapagpatawad at mabuti. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na to. Ako po si Miss Demi at salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!